ng isang tao na may tamang direksyon ng salita ng Diyos. At sabi ng senior pastor, bakit pa ninyo babaguhin yan? Simulat sa pool hanggang ngayon, kalakaran na yan kahit saan palig ng mga Pentecostal, saan samahan, bakit niyo babaguhin yan? Yan ang approach sa kanya. Sabi niya, kung nasa Bible, bakit hindi natin baguhin? Talagang ayaw talaga pastor, nagkagalit sila hanggang na pag nagbibinsaya sa isang lugar, sila yung binabalata, sila so-and-so. At sabi ko sa kanya, kung maunawaan mo siya at malalampasan mo yung pangunawa, lalabas na mas mature ka sa kanya. Kasi ang bawat tao, sabi ko, ang puno, ang halaman, may kanya kategory lang yan, may kanya-kanya level lang yan. Mayroon lang antas ng pagtanda niyan at saka yung pagtangkat. Pero kung may mga puno na kahit huli na sumibol ay continuous pa rin na lumalaki. At ganyan dapat ang ating pananaw. Yan ang dahil na sabi ng Panginoon, may nauna, may nahuli, may nahuli, may nauna. Dahil kahit huli ka, kung ang ipinapaabot ng Diyos sa iyo ay mas mataas na ang taas, sabi ko sa kanya, ay parang natin pa ang mas malaking vitamin o kailangan ng ugat para masipsip, para lumaki ang puno. At ganoon din tayo sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin sumuri, umalam, para malaman natin na ang salita ng Diyos ay hindi natitigil kahit pa sa panahon. Sabi ko nga, ako, maaaring sabihin ng marami na marami makukuha galing sa akin. Pero hindi ko sinasabi na pag nawala ako, wala ng revelation. Hindi pwede yun. Kundi pagpapatuloy pa rin ang bayan ng Diyos dahil ang Diyos ay buhay. At the truth is marching on. Kaya kung ang mga churches ay tumitigil, paikot-ikot na lang sa kanilang pinaroroonan, ito ay magiging malaking problema. At alam mo ba na sa huling mga araw na ito ay ang ating mga pinag-aaralan tungkol sa man of peace ay lalo nang tumitibig? Alam ba ninyo yan? May mga kilos na ngayon ang pag sinabi kasi ng mga tao na Christian, anong nasa utak? Nasa isip. Anong nasa isip? Catholicism. Pero yun ay ang ganong kaisipan ay mababaw yun. Dahil sa hiwaga ng Christianism ay makikita natin sa ating panahon ang Christianism ay mas may malalim pang dahilan. Sino ang head ng Christian ngayon? Sa pagkalam ninyo? Si Francis. Pero may papakita ko sa yung picture kung ano ang comment ninyo. Nakikita ba ninyo yung picture na yan? Ano ang nakita nyo dito? Hindi Muslim yan. Yun ang Orthodox Pope. Ang lagi natin binabanggit yan, the Black Orthodox Pope. The Black Pope. Makikita natin na yung White Pope ay kinahalikan sa punbunan ng Black Pope. Hindi natin hindi alam ng mundo na sa ibabaw ng Christianism ay may masalimuot na gulo sa loob ng Christianism. Hindi natin pinag-usapan tunay ng Kristiyano. Ang pinag-usapan natin, Christianism. Pag sinabing Christianism, that means organization. Hindi Christian. Iba yung Christian, iba yung Christianism. Pag sinabing Christianism, means organization. Makikita natin na nakasuot ng kingship ang Black Pope dito. At kung iyong makikita, ang picture nito ay bago lang to. Kung hindi, ang tawag nito ay kung inyong ititrace yan sa internet, ang tawag niyo, the Kiss of Peace. Francis received the symbolic keystone from the Patriarch, Catholic Patriarch. Ang Patriarch, mga kapatid, ito yung lineage ni Constantine.
gulat kayo na guidance ni Constantine nagpapatuloy. Ito ang patriarch ay ito ang may ang tinatawag na East at saka West anarchy sa Europa. Ang West at saka ang East, ang Greek, yung Greece ngayon o yung Latin na siya ang Rome, ay mahabang panahon na ang kanilang pag-aagawan ng trono. Pero sa huling panahon, almost simula ng 14th century, ngayon lang sa huling 50 years hanggang ngayon ang nagkaroon sila ng unti-unting reconciliation. Inaangkin ng Orthodox Catholic, Orthodox Christian, na sila ang original na tagapagmana ng imperyo. At sabi naman ng White Pope o Roman Empire, sila ang original na tagapagmana ng imperyo dahil nasa Roma sila. Kaya, kung inyo maalala, may paksa tayo na may mga panahon na ang sabay na nagdideklara ang White Pope dahil dinideklara ng takpo. Now, pero ang ating gusto ipakita ngayon sa inyo ay ang pagsimula ng kanilang unity. Dahil ating pinag-aralan na ang Declaration of Peace ang siyang simbolo o sa palatandaan na ang destruction ay darating na sa mundo ito. Matagal na natin pinag-aralan yan. Nasa putol pa, nasa San Pedro pa tayo. Yung iba ay napapag-aralan niya. Kaya nga may mga declaration na about the coming of Christ sa kanilang lugar. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na itong black book nito, nakasuot lang, pula lang yan, pero sa loob niya black book. Ipakita ninyo. Tingnan ninyo kasi, babalik tayo sa ating box na trumpet. Pero bago tayo bumalik, gusto ko maabutan ninyo maabot ninyo yung ating pinag-uusapan na walang pinag-uusapan sa pulpitong ito na hindi natutupad. Gusto ko lang i-prove sa inyo na lahat ng ating pinag-uusapan ay natutupad. Okay. Ating pinag-aralan 5 years ang nakaraan na pag dumating ang araw na magkakaroon ng full moon at saka sun yung eclipse, ay panahon yun na ang mga pope ay maglalakad, mag-iikot. Tama ba yun? Naalala ba niyo yung paksa na yan? Ngayon, ay ang sunod-sunod na 14, 15 hanggang 17 ay may mga full moon na magaganap. Ngayon, gusto kong basahin ninyo. Patriarch Bartolome. Ito yung black book, si Patriarch Bartolome. Yan. Patriarch Bartolome. The man behind the Pope mission. Nabasa niyo yan? Si Patriarch Bartolome na siya yung Orthodox o siya yung hari ng reliyong Katoliko. Siya yung utak ng mission ng White Pope. Kaya kasi sinabing White Pope dahil kung inyo maalala, pag hinahalan ang Pope, ano ang nalabas na usok? Dalawang usok yun. Ano ang unang nalabas? Itim. Na ibig sabihin ay kinikilala nila na mayroong black pope. Pag lumabas ang puti, ibig sabihin nahihalan na ang white pope. Nakuha ninyo. Ngayon, kung ang mga event na ito ay nadaganap sa ating mga pag-aaral, malinaw na ang Biblia ay hindi pwedeng gawing sinungaling. Kaya ko ito binabasa sa inyo dahil sobrang dami ito. Sabi ko nga sa mga anak ko noon pa na gumawa ng bulletin board para hindi ko nito babasahin sa harapan ng pulpito. Para makita naman ng iba kung ano ang ating panahon na kinabubuhayan. Now, sabi ko nga sa inyo, I'm not against the Pope personally. Hindi, dahil hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Mayroon akong ipapakita sa inyo na paano ang Constantinople
Sa 325 AD, may picture sila. Ang hari diyan ay si Constantine pa. Ang hawak niya na tungkod at saka yung sombrero niya ay yung pa rin ang sombrero at ang hawak na tungkod ng so-called Patriarch Orthodox o nag-claim na siya ay hari ng Kristyanismo. Kaya, kung inyo maalala, mayroon tayong dito sa mundo may tinatawag na yung Catholic, Christian unity. Ang utak niyan ay siya, yung 62 AD, 1962, yung Christian activity sa Amerika about pag one group ng mga Christian, ang may utak niyan ay ang Constantinople sa Roma, di ba? Mayroon naman ito sa akin. Pwede ba yung mga ano ko sa bago tayo tumalakay sa ating series, nasaan na tayo sa series natin? Pag ilan part na tayo? The 7. Ha? The 7 trumpet and the 7. Pangatlo na tayo sa about the trumpet. Okay. Nang si Benedict ay nahalal yung pinalitan ngayon. Itinaas ng head of the state ng Christianism na ito, tingnan niyo. Ang hawak ni Constantine, the one na tungkod, yung pa rin ang hawak ng tao nito. Ang pangalan nito ay si Benedict. At ang nagtaas ng kamay ay yung ecumenical patriarch na walang iba, siya pa rin ang kasalukuyan patriarch sa ating panahon. Ang tawag natin dito, the Black Pope. Siya may hawak ng korona ni Constantine. Siya may hawak. Kaya, ang debate ngayon ng Christian Orthodox or Roman Christian ay na mahabang panahon na 50 years from hanggang ngayon lamang sila nagkakaroon ng unity. Na ibig sabihin, una nilang pagkakasundo, doon nila pinagkasunduan sa Mount Olive. Ano bang Mount Olive sa ating pag-aaral? Doon si Kristo bababa. Sa kanilang 50 years anniversary, pinagkasunduan nila muli ang kanilang treaty sa gitna ng Jerusalem. Ano ba ang Jerusalem sa ating pag-aaral? Saan uupo ang Pope? Sa Jerusalem. Sa daling salita, ang ating pinag-aaralan ng mga pag-aaral ay hindi lumalayo kung ano ang nangyayari. At hindi lang na ngayon, yun talaga ang nangyayari. Sa daling salita, nagkaroon na ng unity ang matagal ng pagtatalo ng Christianism na tinatawag the Orthodox or Ecumenical. Lahat ng religion ay membro na ng Ecumenical. Naaalala pa ninyo yun? 1962? All religion ay kailangan magpamembro ng Ecumenical. At ang under ng Ecumenical ay under ng Orthodox or under ng Patriarch o under ng Constantinople Christian program. At makikita natin na ngayon lang December ay nag-kiss pa yung dalawang Black Pope at saka White Pope na to. Tingnan niyo, kung gusto niyo tingnan niyo yan. Bago tayo tumalakay sa ating usapin. Now, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kapatid na wala tayong pinag-aaralan sa Biblia na walang kaganapan. Kung ang ating pinag-aaralan ay nagaganap, ibig sabihin ay ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi na ganang kalayo.
Bagamat wala tayong karapatan magsabi kung anong buwan, anong taon, pero ang kaganapan ay napakalapit na. Kaya, kung nagaganap ang mga ganong bagay, hindi nyo makikita yan sa channel 2 at sa channel 7. Bakit? Hindi niya pwede makita yan dahil kontrolado yan ng gobyerno. Walang istasyon sa Pilipinas na hindi kontrolado ng gobyerno. Ang ibinabalita diyan ay limitado. Pero ang mga hidden, mga secret event, ay hindi ninyo pwedeng makita yan. Pero dahil open na ngayon ang internet, pwede nyo tingnan yan. Pasukin ninyo ang Orthodox religion, pasukin ninyo ang ecumenical religion, pasukin ninyo ang Roman religion, makikita ninyo ang mga lihim sa kaganapan ng ating mundo. Kaya, isang bagay doon na dapat kayo maging aware dahil hindi na yon ang nangyayari natin ngayon ay napakalapit na. Ngayon, ano ang ating topic na karaan? The 7 trumpet and the 7. The 7 trumpet, ang 7 vials, and canonical order. Kaya kasi sinasabing canonical order, kaayusan dahil tinatalakay ito sa mga pulpito, marami nagtatalakay, pero walang kaayusan. Walang seat, paano yung sinisit. Now, nagtanong si Brother Rene nung nakaraan. Ang tanong niya, ano ba brother ang tanong mo sa about angel? Hindi, tinanong ako kasi apat na... Lahang, tapos, Hindi na lang pa eh. pero bakit parang papasok sa sipin, di ba? Okay. Ating sinit ka nung nakaraan, ang unang paksa natin, anong unang natin paksa about? Ang unang paksa natin, the time of Jacob trouble. The time of Jacob trouble. Kaya, ilagay natin sa order yun. The second ay, ano? The 7 vials, and the 7 trumpet, in chronicle order. Okay. Now, ang book of Revelation ay wala nang lihim dito. Pero kung iyong babasahin, parang ang mga anghel diyan ay nagkabuhol-buhol. Tingnan ninyo. Ilang anghel ang nakita niyo sa Revelation? 4. May 7, may ano pa? May 4, may 6. Pero, yung mga pagbasa ninyo diyan sa angel, tulad ng nabanggit ko na nakaraan nga, pagdating doon sa major religion, ay may 5 major activities diyan ng angel. Pero walang 35 angel diyan. Mayroon lang isang set ng angel, yon ay ang 7 angel sa book of Revelation. Pero pag tinignan mo riyan, parang maraming angel diyan. Ha? At yun ay nais kong ilagay sa isip natin, pag nagbasa kayo ng Book of Revelation, kailangan mayroon kayong fundamental foundation. Dahil kung hindi kayo magkakaroon ng fundamental foundation, pag binasa ninyo ang Book of Revelation, magkakasalungat-salungat din ang mga angel. Pero tandaan natin, bawat angel ay mayroon responsibilidad. Pero bago tayo pumunta sa Book of Revelation, buksan natin ang Zechariah. Chapter 4. Pakibasa ng siguro dito tayo magsimula sa doon na sa 10. Pakibasa, brother. Sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay,
sapagkat ang pitong ito ay mga gagala at makikita nila ang pabatong ingga sa kamay ni Zorobabel. Ang mga ito'y mga mata ng Panginoon na nakapupo na nagpaparot pa rito sa buong lupa. Okay, pakibasa sa English kasi sa Tagalog, ulang yung letra niya. For who had despised the day of small things, for they shall rejoice and shall see the planet in the hand of Zerubbabel. With those 7, they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. Amen. Amen. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, ang Diyos ang magbukas ng kaunawaan, hayaan tayo ng Diyos na maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi niyan, with the 7, they are eyes of the Lord. Now, ang tinutukoy dito, they have a 7 eyes of the Lord. Is pertaining to the 7 Spirit of God. Means, it's not 7 Spirit as plural, the Spirit ng Diyos, but the 7 anointing of the Lord. Every anointing, they have an angel na carrier ng Diyos. They have 7. It's not 14, it's not 13, it's not 47, 45, but only a 7. Because the 7 number is the number of God and pertinent to His purpose para sa kanyang layunin. Kaya, napakalaga na maintindihan natin ang 7. Dito ating pinag-aralan ng 7 trumpet. Bawat trumpet ay mayroon isang mayroon isang bayal na mayroon din na gumaganap ng isang angel. Pero, makikita natin na kung paghiwalayin mo ang 7 bayal at 7 trumpet, pag pinagpilit mong hiwalayin at sabihin mong ibang anghel, 14 na yun. Pero, hindi gayon ang arrangement ng Biblia. Kaya nga, mayroon ngayon nangangaral na dahil may 7 cell, may another 7 ulit. Kaya nalilito ang tao. Pero gusto ko i-prove na simula sa Book of Revelation, mayroon ng 7 angel and the heavenly being na nagganap sa bawat plano ng Diyos. May 7 lamang, walang 8, walang 9. Pero kung paano, yan ang gusto kong maintindihan natin. Kasi kung hindi niyo maintindihan, palabulado lang yung pag-aaral niyo sa Book of Revelation para kayo nagbabasa ng comics. Sa kakabasa ng comics, paulit-ulit na lang kayo nagbasa diyan. Now, bakit natulog ito? Hindi lang. Sa akin ba? Hindi sa akin. Okay. Kaya, dito sa ating pag-aaral ng 3 trumpets, hanggang 4 trumpets, ay ating pinag-aralan niyan the 2 anointed mystics. Ang 2 propeta sa Book of Revelation. Yun ang ating pinag-aralan. Tapos ang 3 natitira ay dito sa Great Revelation hanggang doon sa 75 extra days. Hindi na natin babalikan yan kasi sobrang haba, maubos oras natin. Pero makikita natin na yun ang arrangement. Every trumpet, ang isang trumpeta, same angel gumanap sa 7 bayas. At ang ating babalikan yung arrangement ng 3 pang arrangement about the 7 angel. Dahil pagkatapos natin talakayin, lilipat tayo ng isang paksa uli. Okay. Kung atin makikita ang Revelation 7, mayroon diyan isang angel at mayroon isang 4 na angel. Tama ba yan? Ang isang angel diyan at 4 na angel, atin ang tinalakay, hindi na natin pagbabalikan yan kasi pagpapahaba. Pero, pagdating sa chapter 8, verse 3, ang sabi niya, another angel came and stood at the altar, giving golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayer of all saints upon the golden altar which before the throne. Ang angel na yan, ang ginamit niya another angel, hindi yun ang wala yung kinalaman doon sa statement
doon sa seventh angel. Kung hindi yung word na another angel, ay kinuha yun doon sa Revelation 7 na they have a four angel and one angel from the east. Nasasakyan ba ninyo? Nakasunod sa talakay na ito. Ibig sabihin, mayroon event ng angel na ang tawag natin dito, transition angel. Ang tawag natin dito, the transition angel. Ibig sabihin, pagkatapos ng ibang angel, ay ililipat na ang kaligtasan sa Israel, mayroon transition angel. Okay. Ang transition angel ay makikita natin sa 7 ng Revelation, chapter 1, at may 4 na anghel diyan, at mayroong dumarating, wagsak na ng lupa, hanggat hindi matatatakan ang mga Israel. At sabi diyan, pagkatapos ng 5 anghel, ay dumating ang another angel. Pero tanda natin, binanggit ko na nakaraan na walang chapter ang Revelation. Tayo na lang gumawa ng chapter nito. Kaya, nang makita ni Juan, pagkatapos ng chapter 1 at chapter 8 verse 1, ang ginamit na another angel ay ang pundasyon nito ay ang Revelation 7. Ibig sabihin, pang-anim na angel ang Revelation 8 verse 3. Pang-anim na angel yan kung isasama mo doon sa Revelation 7. Dahil wala naman ibang ginawa ng Diyos. Lahat ng panahon ay may 7 angel na ginagamit. Pero hindi maraming angel. Okay. Ang anim na angel na to ay ang statement na ginamit, sabi niya, and another angel came and stood on the altar heaping golden censer, and there was even in him much incense that he should offer it with the prayer of the saints. Kanino in-address ang sense? Ang sense, mga kapatid, ay patungkol ito sa mga bride ni Kristo. Ibig sabihin, hindi pa ang kaligtasan eksakto na hawakan ng Israel, bagkus pa ay transition pa lang ito. Nasasakyan ba niyo transition? Ano ba sa Tagalog transition? Tagalogin natin. Paglilipat. Di ba yung presidente natin may transition period? Kailan ba ang eleksyon nagsisimula? May. Kailan ba umupo? Katapusan ng June. Ibig sabihin, may mahigit 1 buwan transition period sa ating gobyerno. Pero ito, transition period ng kaligtasan ng Israel at kaligtasan ng Intel. Ibig sabihin, pag nagsara ang kaligtasan ng Intel, may transition period. Ang transition period nito ay ang 7 anghel. Ibig sabihin, bago tumutog ang unang trumpeta, ay tatapusin muna ang transition period. Hello, nariyan ba kayo? Nangihinayan ako dahil wala yung karamihan wala yung iba dito sa atin. Pero wala tayong magagawa dahil series ito. Hindi na natin pwede ito putulin. Hindi natin ito pwedeng balikan para lang sa wala nito. Pero, bagong trumpet na to, mayroong transition period. May 7 anghel na gaganap sa transition period. That's the reason sa Revelation 7, sabi diyan, habang pumaparoon, umaakyat. Alam naman natin, ang umaakyat na angel. Saan galing ang angel na to? From the east, paakyat saan? Sa Israel. Paakyat, hindi pababa. Ang Revelation, marami diyang anghel pababa. Pero ito, Revelation 7, paakyat. Ibig sabihin, this is the gospel of Christ. Pabalik sa Israel. At naroon ang 4 na anghel na humahawak for protection sa Israel. At yun ang transition na pag binitawan ng 4 na anghel ay magsisimula magsimula ang kaligtasan sa mga Israel. At doon magsisimula na ang bayals
at trumpet. Kasabay. Saan? Para saan? Para parusahan ang apat na corner ng Israel. daigdig. Pag tinawag natin apat na corner, hindi apat na kanto, ha? The corner of the earth, nasaan? Isa lang ang muhon ng Diyos. Ang muhon ng Diyos, isa lang. Doon sa Israel, naroon ang east, west, north, south. Hindi apat na kanto ang mundo. Walang kanto ang mundo. Kung hindi, the corner of the earth, ibig sabihin yan. The center there. Naroon. Kaya, ang sabi niya, may inyong babasahin, huwag saktan ng lupa hanggat hindi matatakan. Pero pag magsimula na magtatak, pwede nang saktan ng lupa. Diba sa ating trumpet, sa ating pag-aaral, paano sasaktan ng lupa? Biglaan ba? Hindi, may process. First trumpet, the first fire. Second trumpet, the second fire. The third trumpet is the third fire. And then, tuloy-tuloy. But, pagdating dito transition period, may apat na anghel ang nagsimula at mayroong isang anghel dumating at mayroong pang another angel. At ano ang dala ng another angel? Hello, ano ang dala ng another angel? Ay mga hinaing ng mga banal. Sino ang hindi nagaing? Hindi kayo kasama doon. Ha? Ha? Well, kung dumadaing kayo, kasama kayo. Kaya yung mga mayaman, ay kung marunong dumaing yan. Pero sabi dito, ay ito'y mga prayer na umibabaw at dala-dala ng anghel upang ibuhos ang galit. That the signal ng pang-anim na anghel ay ibuhos ang galit sa lupa. Hello, nasasakyan ba ninyo? Malinaw po yun na ang anghel. Pero bago ibuhos yan, siyempre kailangan pa ang pagpito. Dahil ang pagpito ang siyang magdadala ng gospel sa Israel. Hello? Pero tatanda natin, bago dumating ang transition ng mga angel, hindi gumagalaw ang mga trumpet nito. Huwag niyo isipin na gagalaw ito, na advance ito doon sa transition. Walang transition, hindi gagalaw ito. Pero bago ang transition, may mga angel activities din. Ano ang first activities ng angel na ito? Makikita natin yan, ipadala sa anghel ng Laodicea, ipadala sa anghel ng Efeso. There is every panahon, bawat panahon, may isang mensahero ang Diyos na ginagabayan ng isang anghel. That's the seven eyes of the Lord. Dapat natin makita yan dahil walang buhol-buhol ang gawain. Kaya kung mayroon tayo sa Espiritu, hindi tayo dapat nag-aaway. Dahil ang mga anghel nito na pito, sila ang ginamit ng Diyos in harmony sa layunin ng Diyos. Walang maraming angel diyan, kundi pitong anghel. That's the seven spirit of the Lord. At makikita natin yan, ang pitong espiritu ng Panginoon, dito sa Revelation chapter 4, verse 5, pakibasa. At mula sa luklukan ay may lumabas na bigla, at ang mga tinig at mga bulo, at may pitong ilawang apoy na mga nagliliyaw sa harapan ng luklukan na siyang pitong espiritu ng Diyos. 6. Okay, diyan lang. Makikita natin na ang pitong espiritu ng Diyos ay represent the seven angel. Hindi yung ang Diyos mga daming espiritu, isa lang ang Diyos. Kaya isa lang espiritu. Pero when speaking about the seven spirit of God, means the seven anointing angel. And the seven eyes of the Lord, the seven anointing angel. At dito sa chapter 1 hanggang chapter 3, may pitong anghel diyan. Angel to the Laodicea, hanggang angel to the Efeso, hanggang angel of the Laodicea. Bagamat yan ina-address din sa tao, ng mga ngaral ng Diyos, pero ina-address din yan sa spiritual angel.
Dahil ang angel ang magpapayag sa kanila. Hello? Nasasakyan ba natin? The first set of the angel, the first set of the angel is the seventh angel. One set lang ng angel, pero the first ministry of the seventh angel ay maghayag siya sa bawat iglesia. One, yun po ang una, na activities ng seven Spirit of God. Ihayag niya ang kapayagan simula kay Pablo hanggang sa ating panahon, sa bawat panahon. Episo to Laodicea, ang Diyos ay may pinadalang anghel. Alam mo ba kung wala, ano kaya ang mangyari sa atin? Yun ang nangyayari sa mga walang anghel. Ang walang anghel, walang gabay ang Diyos, walang patnubay, ang kanya-kanya. Prasuhan, pagalingan, pahusayan, pero ang may mga angel, that's an chronological order. Mayroon kaayusan. The second ministry of the same seven angels is to reveal the seven seals. Paghayag ng pitong selyo. Simula sa chapter 5 ng Revelation hanggang sa iba pang mga talata ng Book of Revelation. Yan po ang second piece. Lagyan natin ng first piece, second piece. Ginamit naman natin sa paksa natin na resurrection. Ginamitan na natin ng piece doon, di ba? Kaya ito ay gamitan na rin natin the piece ministry of the angel. The second piece is to reveal the seven cell revelation. Tanda natin, ano ang first cell? Sino nakakaintindi ng first cell? The first cell, chapter 6, verse 1, hanggang sa dulo ng top 12, hanggang 6, naroon yun. Pero wala diyan ang 7. Ang 7 ay mamaya, usapan natin. Now, nais ko lang ipakita sa inyo, para sa pagtulong sa pagbabasa ng Biblia, ay huwag kayong magdagdag ng pang-8 angel. Walang pang-8 angel diyan. Lagi lang yan pang-7. Dahil pag nagbasa kayo ng another move ng angel, another dispensation yan. Hello? Another dispensation. Sample, bago nagkaroon ng transition period, ay binuksan ang mga selyo. Tama ba yun? Binuksan ang mga selyo. First cell hanggang 7 cell ay inopen. Bagamat alam naman natin pagdating sa 7 cell, si Brother nagsabi na hindi pa niya nalaman ang lahat. Hintayin dahil yun ay pagbabalik ng Panginoon. Kaya hindi niya alam kung kailan babalik. Dahil yun ay may kinalaman doon. Pero, hindi ibig sabihin na tapos na ang revelation ng 7 cell ay nagsimula na rin ang trumpet. No, mayroon transition period. Yung transition period natin ay pinag-aralan doon sa Ezekiel 38, 39. Pagkatapos ng Ezekiel 39, ay mayroon tinatawag natin doon transition period. Naalala ninyo? Yung topic natin, Ezekiel 36, 37, 38, 39, nang talakayin natin ang mga chapter na yan, mayroon tayong binabanggit doon na transition period. Yung transition period na yan, napakalaga po yun. Dahil mayroong another ministry ang 7th angel. At ang transition period na yan ay napakalaga dahil pagkatapos ng transition period na yan, doon magsisimula ang first trumpet. Ngayon, ang transition period na yan, may 7 anghel na gaganap. Ano ang una? Revelation 7. At ang pang-6, ilang ba yung Revelation 7? Ilang ba angel ang nakita nyo diyan? Para lang sa iba. 5. 5. Tama ba yan? 5. 5. Sa Revelation 8, verse 3, another angel. Mukhang 6. Pang 6. Ibig sabihin may kulang na isa. Tama ba yan? Okay. Tingnan natin, nasa ng pang 7.
Dahil may anim na transition, may anim na angel na transition from the Gentile salvation to the Israel, mayroon pa isang kulang. Pero ang anim, ang dala niya ay, ano? Prayer of the saints. Kaya kung hindi kayo matuto manalangin, problema, yung anghel, wala kayo dun. Wala yung prayer ninyo. Bakit kaya may prayer of the saints? Dahil ang mga anak ng Diyos ay hindi pa nga siguro nakakilala kay Kristo, dami ng hirap. Tama ba yun? Kahit mayaman, maraming hirap eh. Di ba? Kahit mayaman, daming hirap niyan. Dahil bago yung mama niyan, ganda hirap-hirap yan. Sinusultan niya eh. Basahin mo libro niyan. Nagdi-deliver ng patis yan. May kwento pa nga ako ng isang kaibigan, naging kaibigan ko. May diniliver si Lusyutan. Nagkataong bulok yung na-deliver ng bagoong. Pero dahil sa talino ni Lusyutan at mataas ang kredibilidad niya, sabi niya doon sa pinagdideliveran, wag mo nang ano yan. Masisira ko sa kumpanya mo, masisira ko sa inyo. Hindi ko na lang kukunin yung pera, pero dahan-dahanin kong palitan yung bagoong. Kukunin ko, papalitan ko, kukunin ko. Pero yung bago ko i-deliver, bayaran nyo. Kita mo matalino yung Lusyutan. Pero dumaan sa hirap. Ibig sabihin, kahit sa Kristiyano ngayon, may hirap ang lidanan. Kahit pa pangpalain ng material. Alam mo ba, pag marami kang pera, mahirap pa rin. Bakit? Pag may lumapit sa'yo na hindi mo bigyan, sabihin, masama ka. Kaya hindi na lang mahirap ka dahil walang lalapit sa'yo. Di ba? Ba't yan ba yung natawa? Kahit nahirap, ito malapit na rin yun. Kaya, walang anak ng Diyos na walang prayer. At sabi diyan, ang inyong mga prayer, kaya manalangin kayo, ang inyong mga prayer ay mabangong samyo. Wow! Napakasarap pala manalangin kasi mabangong samyo sa Panginoon. At ang panalangin ninyo, ang siyang ikukumbina sa ibabaw ng lupa. Tama ba yun? Tama yun. At iyon ang pang-anim sa transition period, dala-dala ang samyong iyan para pasimulaan ang first trumpet. Dala-dala. At ang pang-pito, mga kapatid,